Ayaw na niyang makipag-double date pero makulit si Wendy at alam niyang hindi siya titigilan nito. She wore a simple blouse and a pair of jeans. Lumabas siya ng silid nang marinig niya ang doorbell. Ngunit nasa sala pa rin pala si Mark. "Why are you still here?" "I don't know how to open your door. It's crazy." Alam niyang nang-iinis ito. Pinagbuksan na niya si Wendy. It was a good thing her date turned out to be very good looking. Ipinakilala niya ang mga ito kay Mark. "He's about to leave." "I came here for coffee," the asshole said. "It was great. Have fun now." Parang kay sarap batuhin nito. Talo siya kapag nagwala siya roon. Ngit-ngit nang ngit-ngit siya ngunit walang magawa. Pinaupo na lamang niya ang mga bisita niya. Kumuha siya ng maiinom. Nasa kusina siya nang magtungo roon si Wendy. Hawak nito sa isang kamay ang medyas na parang nahuhulaan na niya kung kanino. "Marks? Where did you get that?" "On the sofa, and Frederick saw it too. Nice." Ang Frederick ay ang kanyang kadate. "How dumb can you get? Something happened to you and that guy?" "Well, obviously I don't know what to do, so shut up for a moment." Ngunit mahirap para kay Wendy ang manahimik na lamang basta. Patuloy ito sa pagtatalak hanggang sa kumuha siya ng grape sa refrigerator at ipinasak sa bibig nito. "I knew that would shut you up. I hate this night. I hate him." Napaluha na siya. Si Wendy na ang gumawa ng paraan upang mapaalis ang kadit nila. Salamat naman. Hindi na niya kayang makiharap sa iba at magpanggap na okay lang siya. "What am I doing here?" "Great. I'm talking to myself loudly, asking myself a question when I already know the answer." Napabuga si Mark ng hangin. Hindi na niya mabilang ang ganong pagkakataon ang naghihintay siya kay Tara. Magdadalawang buwan na rin siguro iyon. Sa tuwing maiisip niya na para siyang loko-loko sa ginagawa niya, ay uuwi siya sa rancho at kapag naroon na siya ay magsisisi siyang umalis siya at babalik na naman siya sa Maynila. Napapagod na siya sa ganong sistema ngunit tila wala ng katapusan iyon. It seemed Tara was no longer his. Sa loob ng 2 buwan pagpapabalik-balik niya ay mukhang nakatagpo na ito ng steady date. Naroon siya sa labas ng isang restaurant, tila private eye na nakasubaybay kay Tara at sa kasama nito. Ang pangalan ng lalaking iyon ay Damon. Isang direktor ito ng commercial at music video. Alam na niya ang lahat sa Damon na iyon sapagkat nag-research siya tungkol dito. Mula nang 3 beses itong lumabas kasama si Tara ay nagpaimbestiga na siya tungkol sa lalaki. He hated the fact that he was the perfect guy at bagay na bagay ito kay Tara sapagkat iisa ang mundong ginagalawan ng mga ito habang siya ay nasa mundong nasa kabila ng mundong iyon. Sa 2 buwang pagpabalik-balik niya sa Maynila ay makailang ulit na may nangyari sa kanila ng dalaga. At sa tuwina ay tuwang-tuwa siya sapagkat alam niyang sa kanya pa rin ito. Ngunit nitong nakaraang ilang linggo, mula nang makilala nito ang damo na iyon, ay hindi siya pinapapasok nito sa bahay nito. He was worried about it, but he couldn't do anything about it. Anong magagawa niya kung naglagay na ito ng double lock at ngayon ay sa bintana na lamang muna sumisilip at kapag nakita siyang kumakatok, kahit ano pang pagkatok ang gawin niya ay hindi na uli ito sumisilip. Hindi niya maunawaan kung bakit pa niya ginigit ang gusto niya. He was so into Tara. Pinigil niya iyon sapagkat alam niyang magkaiba ang mundo nila. Naranasan na niya iyon kay Carrie. She cheated on him. Hindi niya kayang ibigay rito ang gusto nito. Naiisip niya anuman ang magkaroon sila ni Tara ay hindi maaaring tumagal. He pushed her away.
Siya rin ang nahirapan dahil ang gusto niya ay ang magkalapit sila. Ang gulo-gulo ng gusto niya. Gusto niya ito pero itinutulak naman niya ito palayo. At ngayong malayo na ito sa kanya ay pilit naman niyang gustong lumapit dito. Para siyang siraulo. Oh Tara, that man could never satisfy your needs. And you can? Anang isip niya. Sinundan niya ng tingin ito. Sumakay ito sa kotse ng kadit nito. Nakasunod sa dalawang sasakyan niya. Ni hindi malinaw sa kanya kung ano ang gagawin niya. Laking pasasalamat niya nang ihatid na si Tara ng lalaki at hindi na ito pumasok sa loob ng bahay. He waited until the man was gone and then he knocked on her door. Bumukas iyon. Marahil ay hindi nito naisip na siya ang kumakatok. Mukhang nagulat ito nang makita siya. What are you doing here? I came to see you. Akmang isasara na nito ang pinto nang ikalang niya ang kamay niya roon. It was a big mistake. Naipit ang kamay niya. Napaungol siya sa sakit at agad naman nitong binuksan ang pinto. Ikaw may kasalanan yan. Alisin mo ng kamay mo at nang maisara ko ng pintong to. Didn't I tell you never to come back? I'm just here for coffee. God, why do I have to be a jerk? Parang may sariling isip ang bibig niya. Hindi yun ang talagang gusto niyang sabihin. Parang naka-automatic mode ang isipan niya. Maybe because he knew he had lost his chance and Tara was seeing somebody else. Damn you. No more coffee? Just leave. Nang tangkain niyang yakapin nito ay itinulak siya nito. God, that hurt. Hindi na niya kayang yakapin uli ito. He was afraid she was going to once again push him away. Don't you come back. This is my last warning. I can promise you that. Tumalikod na siya. Nang makasakay sa kanyang kotse ay malakas nang nahampas niya ang manibela. Nagpasya siyang umuwi na lamang sa rancho. Ngunit hindi pa naman siya nakakapasok sa NLEX ay pumihit na siya. He couldn't stay far away from her. Maganda na sana ang mood ni Tara nang mapatingin siya sa monitor na nakatapat sa audience at makita niya sa unahan ng entablado si Mark. Mahirap na hindi ito makita sapagkat ito ang pinakamatangkad sa front row. Maliwanag din ang paligid sapagkat hindi pa nagsisimula ang concert. Sila ang isa sa mga tutugtog para sa launching ng produkto ng isang foundation. Besides, it was hard to miss him. It was as if he had some kind of powerful shield around him. Kahit isama ito sa isang grupo ng kalalakihan, ay mamumukod-tangi at mamumukod-tangi pa rin ito. There was no one else like him. And no, she was wrong to think he was garden variety jerk. He was a special jerk, the biggest one on the planet. Napansin ni Wendy ang tinitingnan niya. Oh boy, the man wouldn't stop. Inalis na lamang niya sa screen ang paningin niya. Hindi na niya kailangang isipin pa ang isang iyon. Wala rin namang mangyayari. Hindi niya maaaring paalisin ito sa lugar na iyon. Walang ginagawang masama ito. Nagsimula na ang concert. Sila ang huling tutugtog. Nang sila ang magtungo sa entablado ay naghiyawan ng mga tao. Muli ay tumingin siya sa kinaroroonan ni Mark. He was still there, of course. He was her tormentor. Nitong nakaraang ilang buwan ay parati siyang pinupuntahan nito. Coffee was the reason why. Noong una ay hindi niya matanggihan ito. Hanggang sa tanggapin niyang pagdating dito ay mahina siya. Kapag malapit na ito ay mahina siya. Kaya naman hindi na niya pinapalapit pa ito sa kanya. She was so proud of herself when she pushed him away the other day. Mabuti at natahuan nito. Malinaw kung ano lamang ang gusto nito sa kanya. Sinasabi naman nito sa kanya iyon. Coffee was what he wanted. Well, she didn't have any more beans for him.
Ano ito? Swerte? Pupunta sa kanya at understood na magbigay siya? Noong isang pagkakataon ay gusto pa nitong hintayin siyang matapos makipag-date. Ang kapal ng mukha nito. He was treating her like a sex-starved woman and she figured the reason was because she couldn't say no to him. Kaya sinimulan na niyang iwasan ito. May ipinakilala rin sa kanyang lalaki si Wendy at isang director. Natutuwa siyang kakausap ang lalaki. Sinabi niya ritong sa ngayon ay wala pa siyang anumang planong pumasok sa isang seryosong relasyon. The man understood. Gentleman ito, hindi tulad ng lalaking gusto niya. Hindi niya maunawaan ng sarili kung bakit sa kabila ng lahat ng ipinapakita ni Mark ay gusto pa rin niya ito. Hindi na niya mabilang ang mga patak ng luha na naubos niya rito. Baka aabot na ang isang balde ang dami ng luhang naiiyak niya rito. Most nights she would yearn to be with him. Ang kaso, iba ang gusto nito kapag magkasama sila sa gabi. Visit talaga to. Hindi siya tumitingin dito hanggang sa matapos na silang mag-perform. It was the hardest performance of her life. Mabilis siyang nagtungo sa backstage at nagpaalam sa lahat. Ang akala niya hindi na siya maaabutan ni Mark sa parking area. Ngunit naroroon na ito. Hindi na siya nagtaka kung paano ito nakapasok sa eksklusibong space para sa mga artists. He owned a damn TV station. What's the hurry? Nakapamulsa ang isang kamay nito habang ang isa ay tila kalmadong nasa likuran nito. Sa pagkakataong iyon ay hindi sarcastic ang tono nito. Hindi tulad ng parating dating nito kapag nag-uusap sila. Why are you following me around? Hindi ka pa nagsawa? Ilang buwan ka nang nakabuntot sa akin. I know. And by the way, inilahad nito ang kamay na nakatago sa likuran nito. May dala itong bulaklak. It was a single-stemmed rose. Ecuadorian rose. She was almost sure. Malaki ang bulaklak niyon. Buhay na buhay. Mahaba ang tangkay. I got this for you. Are you expecting to have coffee with me because of that? No. No more coffee. Hindi niya nagawang makapagsalita. Pinagmasdan lamang niya ito. Humahanap ng indikasyon na nagbibiriw ito o may ibang agenda ito. All she could see was a man who seemed sincere in what he was saying. I don't get it. What's the snag? No snag. None at all. Inagaw niya ang rose at inihampas ng bahagya sa dibdib nito. Then, what's this for? It's for you. It's my apology. And after that, what? We're cool? We're okay? You gonna charm me once again and the coffee sessions would start all over again? No way. Napaluhan na siya. Ang lahat ng mga hindi niya nasabi rito ay lumabas sa kanyang labi. Ano bang akala mo sa akin? Bakit ginawa mo ang lahat ng yun sa akin? Hindi ako ganoong klaseng babae. Pinababa mo ako. Damn you. What's this all about? Hindi pa man siya nakakahuma ay naroon na ang kuya niya. Sinugod kaagad nito si Mark at nagawang maisandal sa isang sasakyan. Pumailan lang ang maingay na tunog ng alarm. Kuya! Tahimik lamang si Mark. Mukhang kalmado pa rin. Parang hindi iyon bagay rito sapagkat mukhang hindi ito lalaban sa kapatid niya. Anong narinig ko, Tara? Magpaliwanag ka. Anong ginawa sa'yo ng taong to? Mainit na mga mata ko rito. Kung ano-ano ang pinaggagawa sa'yo sa rancho? Alam niyang sinusubaybayan ng kuya niya ang reality show na nagkaroon ng rerun dahil marami ang nag-request. Pumalo ng husto ang ratings niyon. And Mark remained mystery to most people. Ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit mabenta ang show. The show showed him as this mystery man. Nakita man ang mukha nito ay bihira lang.
Kadalasang side view lang ang kuha rito. Wala rin itong interview, bagaman nabanggit ito sa interview sa mga tauhan. Marami ang nagtatanong sa kanya tungkol dito. Sa katunayan, sa live interview niya ay panayan tungkol dito ang tanong ng audience. Kung ano ang sinabi ng kapatid mo pare, totoo yon at paninindigan ko yon. I'm sorry. Idiot, sigaw niya ngunit huli na ang lahat. Naundayan na nito ng suntok ng kuya niya. Galit na galit ang kanyang kapatid. Natanawan niyang palapit na rin sina Wendy. Wendy, help! Inawat kaagad nito ang kapatid niya. Siya naman ay niharang ang sarili kay Mark. Bahagya niyang siniko ito. Shut up or he'll mime you. I deserve it. At ngayon mo balak magpakabayani? Engot ka talaga. Nakakainis ka. Shut up. Binalingan niya ang kuya niya, mukhang gusto pa ring sugurin si Mark. Kuya, stop it. Sira ulo yan. Shut up, ani Wendy rito. So the guy behaved like a complete jerk like you, but Tara said no to him already. Only he wouldn't stop. Does he look like a loser to you? Because only losers do that for no reason at all. He owns and manages a ranch, but he spent his time stalking your sister, maybe for a good reason. Let's hear the reason now. Speak up, Mark. I guess the best explanation is, I'm in love with her. I love you. Baling nito sa kanya. At ang pagpatatalak niya ay naipit sa kanyang lalamunan. Maya-maya, sino man ay hindi nakapagsalita bukod kay Wendy. I knew it. Well, let's leave them now. No. Let's leave them, Lance. Saway ni Wendy sa kapatid niya. Umalis na mga ito kahit parang ayaw pa ng kuya niya. Nang wala na mga ito ay hindi niya malaman kung ano ang sasabihin niya kay Mark. Mukhang hindi rin ito alam ang sasabihin sa kanya. Well, are we going to look at each other all night? I'm sorry. Well, you should be, but that's not what I want to hear. Explain. Explain to me why you've been a royal jerk. I thought we didn't have any future together. I mean, my life is in the ranch. Yours is on stage. I didn't want to take you away from the stage. I have been through that before. I took a woman to the ranch and she didn't enjoy it and she found someone else. And you think I'm like that woman? I'm sorry. Sira ka pala. Hindi lahat ng babae pwede mong i-categorize sa ilalim na nag-iisang salita. A rock star should never be under the category cheater. Who is she anyway? Nang banggitin nito sa kanya ang pangalan ng babae ay nabigla siya. Kilala niya ang babaeng iyon. Asawa iyon ng isang kaibigan niya. She hated that woman. And she left you for Kael? Iyon ang pangalan ng kaibigan niyang band member din. Yes, kasama ko sa araw-araw ang mga baka at kabayo. Ikaw, iba ka. You belong under the limelight. You're so fantastic. Pero hindi ko rin matiis na hindi ka habulin. Dahil hindi ko pala kayang hayaan ka na lang. I can't let you pass by me, Lara. We have something great between us. It would never deserve to be forgotten. It deserves us shown even. The Tara Mark Love Show. Natawa siya habang naiiyak. Sino naman kasi nagsabi sa'yong hindi uubra ang compromise sa atin? We can come up with a schedule. I mean, if the other dancers can do it, so can I. So can we. You mean you're willing to give me a space in your schedule? Well, what do you think? I love you too. Hindi mo ba nararamdaman? Mabilis nitong siniil ng halik ang mga labi niya. What about that guy you're saying, that director? He's just a friend. Are you sure? Yes. I'm officially your boyfriend now. But
You have to pay me for being an asshole. No problem. Muli nitong siniil ng halik ang mga labi niya hanggang sa kinailangan nilang maghiwalay nang dumating ang kanyang kapatid at muli silang pinagpaliwanag. Natawa na lang siya. She was so happy she couldn't stop crying even while she was laughing. Si Mark lamang ang tanging lalaking makapagpapabaliw sa kanya ng ganoon. Mark was interviewed and it was all over the news. Ang mystery man para sa lahat ay nakilala na. Nakakatawa para kay Tara na nagkaroon pa ito ng fans club. Sinabi nito sa lahat ang tungkol sa nangyari sa rancho. Maliban na lamang syempre sa mga pribadong sandali nila. He told the world how much he loved her. And as tacky as it was, he proposed in front of millions of televiewers. It was the talk of the town. Of course, Tara said yes. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Tara at Mark. At lagi po nating tatandaan, sa lugar na hindi mo inaasahan at sa taong hindi mo inaakala, dun ka pala matututo ng tunay na pagmamahal. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.